think this one. That's not that one. That's what. That is it. This is mine. This is I only have. This is mine. Can you show it to me, my love? You're gonna save money? Yeah. Aww. There we go. This is what I was telling you. Yeah. We don't bring our children. Yeah, how about this? That's for you. That's Okay guys, pa-uwi na kami. At mabait yung doktor na nag-consult sa amin. Pero kasi nakita ko sa page, bago lang siya sa lugar namin. So kakalipat lang niya. And yung napag-parka namin is from 0 to 3 hours free. Dito sa may buti may lilim kasi guys, ang lakas ng ulan. Mabait, sabi ni Loris, gusto daw niya yung doktor. Tsaka yung receptionist nila, yung parang sa front desk, mabait din siya. Binigyan niya pa ng sticker si Loris. And nung dumating kami lang yung pasyente. Ayan guys, maaga tayong pumasok para mura Uber. Di ako nakapag-medyas, so magme-medyas pa lang ako. Si Loris kasi guys, umiiyak. Para alam mo talagang may sakit ko talaga. And kaya ako lang pumasok. And mag-medyas muna tayo guys. Ayan, so kahit may sakit pa tayo ng konti, pumasok na tayo. Kasi wala na tayong sick leave ante ko. Wala na tayong alas. Kaya ininuman ko na nung gamot lang na nabibili sa Woolworths. Kasi feel ko hindi ako gagaling sa throat spray lang. Although ginagamit ko yung throat spray. Pero kasi syempre katawan mo to. Kailangan mo kabisado mo kung effective yung gamot or what. Nag-umpisa kasi to Monday. Tapos power siya ng powers. Lalo na nung Friday, Saturday, Sunday. Grabe, hindi ginawa ko. And we have to work.
So, natulog uli si anak. Apurang-apura ako kasi ang bilis ng Uber dumating. Kasi sobrang mura lang kapag masyadong maaga. Maaga yun pumasok ka ganun. Kapag sa Uber, ayoko naman nang gisingin siya para lang, alam mo, ihatid. Alam mo, maiwan kasi sa kanya na ihatid kami ni dad. Kaya, sabi ko sunduin na lang niya ako mamaya. Kasi babalik din kami sa GP. 7:36 AM guys. Tapos na akong mag-print ang mga worksheet nila for today. Saksa ko lang yung laptop ko guys. And mag-work na tayo. And I'll update you guys later. Yan guys. So, i-encode dito. Pinabalik kami. Kasi, i-encode yung immunization ni Loris ng nurse. Ayan. Ano binili natin dad? Spam. Pwede naman. Spam imnida. Uzi, Uzi. Oh. Hi guys, we're home. So, nabili namin ng mga dapat bilhin at masakit ang ulo ko guys. And yeah, magluluto lang ako ng dinner. Kakape lang kami ni dad. Guys, ang sama ng pakiramdam ko. Ang sakit ng ulo ko. Yung trangkaso ko, grabe. The word S. A. G. A. G. Oh, sorry. That was wrong. Again, dad. G. A. Can. The red. Hi guys, kain tayo. So, today is Tuesday. May sakit pa yung anak natin ng konti, pero carry naman. So, pumasok kami today. At kain tayo guys. Kasi mamaya wala na akong break. Kasi may playground duty na ako guys. Hindi naman yun lagi. May schedule lang siya. Ganun dito guys kapag oras na ng laro. Kasi may mga playground dito sa school. So may mga naka-duty teacher doon or teacher aide na nagpapantay sa mga bata habang naglalaro sila during break. Okay guys, so natapos na tayo mag-jurong at tayo ay malapit ang matulog. So, i-update ko lang kayo guys. So, yung video na to is all about yung teaching naman guys. Yung parang paano dito guys. So, when it comes to employment process guys, ay sabi ko nga sa inyo na hired ako offshore. So, yung proseso niya is
nung time na may visa na ako guys so ulitin ko, nung may visa na ako, doon na ako nagkaroon ng offer ng trabaho. So yun. So sobrang tagal ko nag-apply ng work without visa, waiting na may school na mag-sponsor sa akin, something na ganon. So ang tagal nung proseso na yun. But then nauna yung visa, which is the 491 regional skill visa guys. So nung nagka-visa na ako, yun yung time na dumami na yung opportunity ng work, ganyan. So yung unang nag-hire sa akin ng school, which is itong school kung saan ako nag-work ngayon, ay napaka okay, as in okay na okay, wala akong masabi guys. So una, yung sa employment process, which is okay, mabilis, ganyan. May HR dito guys, so parang mayroong guys sa Pinas, mayroong parang Department of Education, ganun guys. So handle, ang nag-contact sa akin is yung HR ng pinaka Department of Education guys ng Queensland. Tapos yung nag-contact sa school, yung school kinontak ako, ganun. So ganun guys, may middleman, parang ganon, which is yung pinaka Department of Education ng Queensland, yung mga staff nila doon, ganyan. And then pagdating naman guys sa mga katrabaho, sa mga co-teacher, sa mga head, sa mga deputy, sa principal, kasi guys iba yun kapag ka sinabing principal, yun nasa pinakataas, tapos meron siyang deputy, yung nasa susunod sa kanya sa baba, which is yung pwedeng deputy ng intermediate 456, year 456, or yung deputy ng primary, which is prep year 1 to 3, ganun guys. Isa mga head ko, ang babait guys nila, as in yung principal ko, yung mga deputy, yung mga katrabaho, mabait sila guys. Even yung lalo lang guys, yung mga teacher aid, wala akong masabi, sobrang sisipag nila, sobrang babait nila. Yung first time na dumating ako sa school, na overwhelm ako kasi sila nag-introduce sa sarili nila sa akin, which is nasusaka ko na lahat sila kilala ako, ganyan na, hi G, ganyan. Tapos I'm ganito, ganyan, I'm the head of ganito, ganyan. So, hi, ganyan. So, nakaka-overwhelm kasi talaga sila nag-approach sa tsaka never pa ako naka-experience na yung gaganunin ka ng katrabaho mo. Wala guys, ang babait nila. Ang babait, wala ka masabi. When it comes naman guys sa teaching load, nakakatuwa kasi balance eh. Yun yung parang ang laking diferensya guys eh. Kasi meron tayong tinatawag na non-contact time, which is yung time na vacant mo, parang ganon. So, for the whole week, merong computation, ilang hours yung vacant mo, ganyan. So, ang luwag kasi guys, nabibigyan ka ng panahon para mag-prepare sa school nung mga lesson na gagawin mo for the whole week or for the whole month, pwedeng kung kaya mong gawin ng ganon. So, ang galing kasi guys, yung mga time na wala ka sa klase, yung kagaya ngayon, di ba, nasa prep ako, yung pag vacant time ko, yung mga bata ko, nandun sila sa specialist teacher nila, pwede sa art teacher nila, nasa technology teacher, sa PE teacher, yun yung time na vacant ako. Or kaya may time guys na collaboration, may meeting na ganun. Iba pa yung whole staff na meeting sa meeting ng per year level nyo. Halimbawa sa amin sa prep, may meeting kami ganyan. Lahat lang ng prep teacher kasama yung head of the curriculum. Kasi ang galing, alam niyo yung guys, talagang collaboration, nagtutulungan, ano yung kailangan pa i-improve, ano yung mga ideas ng bawat isa, ipuput together na gano'n. So, ang ganda guys. Ang ganda ng sistema nila, which is magaan para sa akin na galing sa Philippines na teacher guys ha. Magaan guys yung sistema. When it comes naman guys sa resources, alam ko yung ibang teacher bumibili din out of pocket nila ng mga ibang gamit, ganyan-ganyan sa school, ganyan. Pero meron din naman provided yung school kahit pa paano ng mga gamit, kagaya ng laptop, meron kami tinatawag na parang photocopy budget, ganyan. So pag naubos na yung guide, nangyari sa akin guys, natawa ko. Kasi di ba pag prep, ang daming print, natutuwa print ako ng print ng mga worksheet nila. Girl, naubos ang photocopy budget. So, lalabas yun sa taas ng laptop na zero na, ganyan-ganyan. Hala, sabi ko, paano na, hindi ko na alam, ganyan. So, yun pala guys, sasabihin lang sa office, ganyan na, wala na akong photocopy budget, ganyan. Tapos, tinatap lang nila. So, may budget na uli ako. Ganun. Tapos, ang galing kasi, pwedeng colored na dun sa photocopy machine. Yung machine sa atin guys, sa Pinas na malaki, yun yung printer nila dito, ganun kalaki. Yung pinapakita ko guys sa video, pwede yung colored, pwede siyang black and white, ganyan. So, pwede din siya yung malaking papel, pang group activity ng mga bata, guys, ganun. When it comes naman, guys, sa student to teacher ratio, okay lang, guys. As in,
okay lang. Alam mo yung sakto lang siya, pero hindi pumapalo ng 40 yung bawat klase. Hindi guys, nasa 20 plus lang or may 30 ba na klase ko nakita? Parang wala ata. Parang ganun lang guys, hindi siya pumapalo na ganun. Tapos meron kang teacher aid. Kagaya sa primary, Pirmes yung teacher aid, ganyan. Lalo na sa prep, fix yun kung sino yung dito teacher aid nila, yun, fix yun, hindi yun nagro-rotation guys, ganun. Unlike sa ibang year level, nagro-rotation sila. So, from time na ganito, meron kang support. Sa time na ganito, meron iba naman yung teacher aid mo, ganun guys. Tapos, meron pala tayo dito guys, kasi meron kami tinatawag na inclusion. So, may mga teacher, mga SWD teachers, or yung mga teacher para sa mga students na may special needs, ganyan guys. So, every now and then, pupunta sila sa mga classroom, ganyan, to check and support yung mga students na ready na for inclusion o yung mga nasa regular class na guys. So, ang galing, may support. Tsaka talaga inaasa sila yung mga bawat behavior ng mga bata. Naman guys, sa pagtuturo, yung lalo na sa primary, napansin ko para more on play-based sila. Sa intermediate, meron silang spelling. Meron silang mga makapal na spelling book na manual ng teacher na yun yung laging pinapractice ng teacher sa mga bata para gumaling sa spelling, sa grammar, tsaka sa meron din sa math. Meron din sila makapal na book para sa math, para mas gumaling yung mga bata sa math. May mga drill sila, something na ganun. Light guys, pero alam mo yun, medyo engaging siya. And when it comes naman guys, behavior. So, ang daming nagtatanong sa akin, kamusta daw yung mga bata, yung mga estudyante, ano? So, sa experience ko, guys, to as a teacher sa state school, guys. Ano? So, relief teacher ako. So, naikutan ko na siya lahat. And, siguro iba din, kasi nga bago ako. Tapos, ito lang yung kaya ko bang ma-share sa inyo na na-experience ko regarding sa behavior nila. So, sweet. Maraming bata ang sweet sa primary, sa intermediate. Yung magugulat ako na aakap sa'yo, ganyan, na kakamustahin ka, ganon. Maraming bata na ganon na sweet. So, may mga bata din naman na challenging. Kahit saan ka pumunta, guys, hindi naman mawawala yung mga challenging na mga bata. So, pagka, guys, dumating sa point na yung behavior ay hindi mo na ma-handle, meron kaming tinatawagan na hotline ng school. Sila yung pupunta para tulungan yung sitwasyon. Tulungan kayo sa sitwasyon kung talagang hindi na nagbe-behave ng maayos yung mga bata. Ganon, o yung certain na bata, ganyan. So, halimbawa, hindi siya masaya today. Ganon. So, tatawagan namin yun. Especially halimbawa na medyo na yung behavior niya, hindi na siya makontrol ng teacher, ganyan, masyado na siyang aggressive, nagalit na ganyan. Kasi guys, hindi mawawala ganun yung mga batang talagang maigsi ang pasyensya, guys. So, meron kaming tinatawagan guys na hotline. So, sila yung pupunta. So, maraming beses ng tumatawag tayo doon. Halimbawa, nawawala yung bata, magkaklase na, ganun. Halimbawa yun na. So, halimbawa, klase mo na, nag-recess. Tapos kulang ka ng isang bata at siya yung naglalamyet, dapat gusto pang maglaro sa playground. So, tatawag kami guys, lalo na kung hindi makita ng teacher aid mo, let's say sa preppy, ganyan, hindi siya makita. Tatawag guys dun sa hotline na yun para hanapin kung nasaan yung bata. Tapos usually naman, mabilis lang, napakabilis guys ng tulong. Kaya bilib ako sa mga support ng mga ganun guys. So, sana sa Philippines din may ganun para maraming, hindi lang lahat si teacher gumagawa ganyan. So, maraming support, maraming tulong, which is talagang nakakagaan umuwi, matulog, ganyan, magplano ng ituturo, ganyan. And that's it guys. Kung may mga tanong lang kayo, so comment lang kayo sa baba. So, hopefully magawa natin yung susunod na video. And that's it. And see you guys in my next video. Bye. Say good night, love. Good Good night.